Ang pag-akyat ni Kaito, ang himpapawid ng Neo Kyoto na nababalutan ng neon, ay umuugong sa tensyon. Si Kaito, isang anino sa high-tech na itim na baluti, ay mahigpit na humawak sa mekanismo ng kaniyang grapple na nakakabit sa pulso. Sa ibaba, umiiyak ang mga sirena ng mga security drone ng Kurogumi. Ang kanilang mga searchlight ay humihiwa sa siksik at walang katapusang usok ng lungsod. Ang kaniyang target, ang penthouse ni Konsehal Arashi, isang kuta sa tuktok ng makintab na toring obsidian na kilala bilang Dragon's Fang. Hawak ni Arashi ang chip, ang naka-encrypt na susi upang patayin ang mapang-aping surveillance grid ng lungsod. Isang tira. Naghininga si Kaito, ang tunog ay naputol ng rebreather ng kaniyang helmet. Binaril niya. Sumirit ang grapple hook, bumagsak sa dalisay na mukha ng turing ceramic na 20 palapag sa itaas. Ang line ay humigpit, nagbanta na mapuputol sa tindi ng puwersa. Inilunsad ni Kaito ang kaniyang sarili pataas, umaasa sa kaniyang friction grip boots upang i-absorb ang G-force. Kalahati na siya sa taas nang matanaw siya ng isang drone. Ang automatikong boses nito ay sumigaw. Nanghihimasok, simula ng protokol ng eliminasyon. Isang putok ng apoy ng plasma ang dumaan sa kaniyang ulo, nilusaw ang isang bahagi ng kable. Napangiti si Kaito, hinugot ang kambal na vibroblades mula sa kaniyang holsters sa likod. Nakarating siya sa ledge ng ventilation deck, sumipa sa dingding nang papalapit na ang drone. Sa gitna ng hangin, pinag-cruise niya ang mga blades sa isang proteksyong X. Sinasalo ang pagbangga ng drone. Ang impact ay nagdulot ng mga kislap at ginamit ni Kaito ang momentum. Itinutok ang isang blade sa optical sensor ng drone. Binulag ito. Sa huling sumasabog na lakas, ibinato niya ang nagkikislap na sira-sirang bagay pabalik sa mga kasamahan nito. Tahimik siyang lumapag sa rehas na bakal. Ang penthouse ay 2 palapag na lang sa itaas. Wala nang oras para magtago. Tumakbo si Kaito sa deck. Binasag ang pinalakas na salamin ng emergency exit sa isang payak, nakabaluti na pagbangga ng balikan. Sa loob, ang koridor ay malinis na puti, biglang binaha ng mga laser tripwires. Hindi siya nagpabagal. Sa pagtap ng isang function sa kaniyang gauntlet, isang maikling putok na EMP ang sumiklab at samantalang pinatay ang sistema ng seguridad. Si Konsehal Arashi, isang matabang lalaki na nakasuot ng silk kimono, ay naghihintay sa tabi ng isang holographic desk, mukhang mas naiinis kaysa nagulat. Sa wakas, nagpakita rin ang maliit na daga. Ngisi ni Arashi, inabot ang isang panic button. Hindi nagbigay ng dramatikong talumpati si Kaito. Siya ay gumalaw lamang. Isang mabilis, tahimik na blur ng itim na baluti. Ang vibroblade ay kumislap ng isang beses. Pinutol ang kamay na may hawak ng naka-encrypt na chip. Hindi kay Arashi, kundi ang augmented, matalim na kamay ng cyborg bodyguard na nakatayo sa likod niya. Sumugod ang bodyguard. Umilag si Kaito sa malaking bisig, umikot ng mababa sa sahig. Ang kaniyang pangalawang blade ay nag-iwan ng isang malinis, malalim na linya sa hydraulic leg joint ng cyborg. Bumagsak sa lupa ang gwardya, kumikislap at walang silbi. Kinuha ni Kaito ang nahuhulog na chip. Tiningnan niya si Arashi na ang mukha ay biglang namutla sa takot. Tapos na ang laro, Konsehal! Bulong ni Kaito. At pagkatapos ay tumalon sa ibabaw ng desk, sinipa ang bintana ng penthouse na nakatanaw sa malawak at nagmamasid na lungsod. Bumaba siya sa usok, inaktibo ang isang personalized na wingsuit. Umuugong pa rin ang mga sirena, ngunit para kay Kaito, ang lungsod sa ibaba ay biglang tahimik. Ang susi ay ligtas. Ang grid ay babagsak bago magbukang liwayway. Ang katapusan.